sa utos na Lord. Nagkaroon ng disobedience. So sabi, namatay sila. Dito po nagsimula, brothers and sisters, na namatay sila not in flesh. Hindi sila namatay sa laman, kasi buhay nga sila, pero namatay sila spiritual. Yun po yun ibig sabihin. Namatay po sila spiritual. That's why dito sa ating binasa born again, kailangan mabuhay sila or pananganak uli sa espiritu at katotohanan. Sa espiritu at uli. Kasi namatay sila in spirit, na ibig sabihin, nung namatay sila spirit, mga kapatid, mahabang story na galing sa Biblia. At dito, dahil nagkasala na sila, inihayag na ng Diyos ang kaparusahan para sa kanila. So may parusa na sa kanila kasi sila na ay nagkasala at sila nga po ay patay na spiritual. This is why patay tayo spiritual, hiwalay na tayo sa Diyos. Nawalay tayo sa Diyos ng mahabang panahon dahil ang kasalanan ay nagpasalin-salin lahi, ang kasalanan ay nagpasalin-salin lahi. At sa panahon ni Noe, dahil nakita na ng Diyos na napakasama na ng mga tao, napakasama na nila, ay nagkaroon na ng pagkagunaw. Dahil wala nang nakakapagbayad ng sala. Si Noe na lang ang nakita ng Diyos na nag-iisang matuwid sa kanyang harapan. Nag-iisang matuwid. Si Noe na lang nakita ng Diyos na sumusunod sa kanyang utos or may takot sa kanya, si Noe. Kaya sa panahon na yon, ang sabi naman ni Noe, ng Diyos, gumawa ka ng daong, gumawa ka ng barko kasi magpapadala na ako ng baha, na malaking baha, kasi tatapusin niya na ang kasalanan ng tao kasi sobra ng makasalanan. Pero dahil nga na may root, may ugat pa rin sa mga panahon nila Noe, may tinira sila sa kanilang mga angkan, may tinira. At doon sa panahon na yon, may mga sumuway na naman. Siyempre, may mga sumuway na naman. Sa paulit-ulit na ruling na gano'n ang ginagawa sa panahon nila Jonas, may Ninibe, nagpapadala din ang Diyos ng warnings na magpaparusa na siya, magpapabay siya ng parusa, kaya inutusan na si Jonas. Pero bago yan, sa Sodoma at Gomorrah, nagkasala na naman, nagpadala na naman ang Diyos ng apoy sa Sodoma at Gomorrah. So, pero hindi pa rin natatapos talaga ang kasalanan ng mga tao na ginagawa ng mga tao na kasalanan. So now, napag-usapan na natin yung root of sin, no? Ngayon, nagpasalin-salin lahi ang mga kasalanan, kaya ang mga pari, sabi dito sa Malakay 2, nagalit ang Diyos sa mga pari kasi hindi nyo tinuturo ang katotohanan. Sa Malakay 2, nakasabi diyan, kayo na mga pari, hindi kayo nagtuturo na parangalan ko ng mga tao, kayo na mga pari, hindi kayo nagtuturo na maglingkod sa akin ng totoo. Even sa panahon ng Isaias, napakarami diyan mga sumusuway sa panahon, kaya pagdating kay Solomon, nahati ang pamunuan. Diba? South Judah at North Israel. Nahati-hati dahil sa pagsusuway ng tao. So, napakalong story talaga, pero nagpasalin-salin talaga. Now, this is a prophecy. Hindi na ni Lord makita kung sino pa talaga ang matuwid. Wala na talagang makakapagbayad ng kasalanan. This is God sent us Jesus Christ. Amen. Si Jesus Christ, and I'm gonna prophecy, siya lang ang makakaligtas sa atin. Kasi wala ng tao na kayang bayaran ng kasalanan. Walang tao na makakapagligtas sa kanyang kasalanan. Noong mga panahon ng lumang tipan, ang tao magdadala ng pinakamamahaling tupa para lang magbayad siya kung siya ang nangangalunya, kung siya ay nangalunya, kung siya ay naging adultery o bigami, or kung siya ay nagnakaw, siya ay pumatay ng tao, siya ay naging marumi sa harapan ng Diyos, siya ay gumawa ng mga pinagbabawal. Merong nakalaan tupa o ano mapaman ang kanilang mga pananim, mga mainam, lahat na klase. Sa panahon noon, ang hirap pag nagbayad ka ng iyong kasalanan kasi ang dami mong hahakuti na mga pinakamainam na tupa, pinakamainam na mga pananim, pero wala pa rin nakakapagbayad ng kanyang kasalanan. Wala din. So, ang ating Ama, eto na. Dahil sa sobrang habag sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believe in Him not perish but have everlasting life. No? So nandiyan na si Jesus Christ.
Because Jesus Christ is the prophecy na merong virgin birth. Merong ipapanganak na Jesus Christ na siya ang magliligtas sa atin. Ito na po. Ngayon, sa panahon po natin ngayon, eto na. Ibinigay na kay Jesus Christ ang pamamahala, ang lahat-lahat sa atin. Kaya si Jesus, nung siya ay pumunta dito, bumaba dito sa lupa, nag-mission siya. 3 years siyang nag-mission sa atin dito. Nagturo ng kaligtasan, nagturo nagpapakumbaba, nagturo ng magmahalan, nagturo ng magpatawad, nagturo ng kung ano-anong mga Christianismo sa panahon na natin ngayon. Now, let's talk about again, born again. No? Ngayon, si Nicodemo, na katulad ng sinasabi ko, siya ay napabilang sa mga pari or mga tagapagturo ng kautusan, mga expert of the law. Hindi niya alam ang kaligtasan. Brothers and sisters, tignan po natin Hindi ni Nicodemo alam ang kaligtasan kahit siya na yung tagapagturo nitong kautusan. Now, yun yung sinabi natin doon sa simula na si Nicodemo ay nagsabi. At sabi ni Jesus, kayong lahat kailangan ma-born again. Kasi po, patay na tayo. Naintindihan po? Nagsimula ang kamatayan ng tao in spiritual nung sinuway. Nagpatuloy ang pagsuway hanggang ngayon. Kasi sabi dito sa panahon ni Noe, ang mga tao nagsisikain, nagsisipagsaya, nag-aasawahan, yun, gumagawa ng kahalayan, kasamaan, kaya nagpadala ang Diyos ng baha. So itong kasalanan ngayon na ginagawa ng tao until now sa ating kasalukuyan ay nagpapatuloy. Kaya tayo talaga ay mga patay. Patay is spiritual. Patay tayo. Ngayon, sabi ng Diyos, sa paningin ng Diyos, sa harapan ng Diyos, tayo ay mga patay. Kahit buhay na buhay ka, active ka, mag-exercise ka, mataba ka, malusog ang katawan mo, pero sa paningin ng Diyos, wala tayo sa kanyang paningin. Erase na tayo kasi patay na sa kanyang paningin. Pero, dahil sa sobrang habag ng Diyos, meron tayong Jesus Christ. At sabi ni Jesus Christ, kailangan kayong lahat ma-born again. So, yung sin na nandun sa atin, hindi pwede sa Kristyanismo. Ito na, pag-usapan po natin yung Christian life na natin. Tinanggap mo na si Jesus Christ. Tinanggap mo na ang ating Panginoong Jesucristo as your Lord and Savior. Pag sinabing mga Kristiyano, merong transformation, merong pagbabago. Kaya may born again Christian dahil gusto ni Lord Jesus makabalik ka sa Diyos. Kasi ang mga taong namumuhay sa kasalanan, sabi ng Biblia, meron ng nakalaan parusa. At ito yung impyerno. Impyerno ang nakalaang parusa sa mga tao na patuloy na nabubuhay sa kasalanan. Sa mga tao na hindi nagbabalik loob sa Diyos, patuloy silang patay sa paningin ng Diyos. At ito yung second death. Kasi meron pa tayo uling kamatayan again. Diba? Dito po sa Roma 6:23. Yan. Roma 6:23, sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Dinagdag na naman daw, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. No? Ilang kamatayan ang meron na tayo? Una, kamatayan spiritual. Number 1, ano ang ating death? Number 1, ano ba yan? Hindi na naman ito. Number 1 na kamatayan spiritual. No? Number 2 na kamatayan. Number 2 na kamatayan, yung ating flesh. Sabi dito sa kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito ang ating second death. Ito po yung sa Roma 6:23. Yan. Roma 6:23, the second death. No? Pero the second death, ito yung ating flesh. Yung mamamatay tayo as a flesh, no? Ililibing tayo. Ito yung pinagbibigyan talaga ng mga pansin, magarang libingan, mamahaling libingan, or ano pa man, dalaw-dalawin, mga mahal sa buhay ito. Pero buksan natin yung ating spiritual understanding. Buksan po natin na ang pinakamahalaga yung ating kaluluwa. Mamamatay po ang ating flesh. Ito na yung second death. Mamamatay na ang ating flesh. No? Ililibing na tayo, pero tatandaan natin, meron tayong kaluluwa. Yung kaluluwa na yan natin, kapatid,
Bakit ka humihinga ngayon? Meron kang 5 of senses. Bakit ka humihinga ngayon? Inhale, exhale, kapatid. Inhale, exhale. Kasi buhay ka. Kasi may kaluluwa ka. Doon pa lang sa simula, ang tao nilikha sa alabok. Kaya sa pinagsisimulan na naman natin, nilikha galing sa alabok. At nilikha tayo galing sa alabok, sabi ng Lord, hihingahan tayo. Kaya nagkaroon tayo ng buhay, kaluluwang may buhay, tinawag. So ngayon, itong ating alabok na katawan, kaya ngayon masakit. Masakit yan pag kinurot-ray ang sakit. Kasi bakit? May kaluluwa ka, buhay pa. No? Nakakakita ka, kasi may kaluluwa ka pa, buhay ka. Nakaka-smell ka, nakaka-amoy ka, kasi nagdadala ang kaluluwa, buhay ka. Diba? Nakakarinig ka, lahat yan nagmumula sa kaluluwa. Pag binawi na ni Lord yung kaluluwa, na siya na nagmamay-ari nito, tingnan mo yung tao kapag wala ng kaluluwa, patay na. Kahit chap-chapin mo yan, wala nang pakaramdam. Diba? Kahit ilagay mo yan sa sako, wala nang pakialam kasi tayo ay alabok lang. Kinuha na ni Lord yung kanyang pagmamay-ari. Ibig sabihin yung nakakaramdam, bumalik na sa Lord. At si Lord na ang nakakaalam. Kasi sabi dito sa Judgment Day, sa pahayag, bubuhayin muli, maging dakila or hamak. Lahat na klaseng tao na kanyang nilikha sa mundo, sa Judgment Day, lahat bubuhayin. So, pwedeng, si Lord ang nakakaalam, kasi ang ating kaluluwa nakakaramdam, yung flesh natin wala na. So, sa Lord na ang nakakaalam kung anong gagawin niya sa atin, basta binuhay ang mga kaluluwa, binuhay. At doon, haharap tayo sa Judgment Day. No? Judgment Day, kasi si Lord na ang